Ako si Josh. Sa The Infographic Show, tinatanong natin, ano mangyayari kung sabay-sabay mag-withdraw lahat ng tao sa bangko bukas? Sa normal na araw, boring ang mga bangko. Nag-swipe ng card, nagbabayad ng bills, tumatanggap ng direct deposit at minsan nagwi-withdraw sa branch ang mga tao. Pero sa likod nito, iba ang kwento. Ang bangko ay naglilipat ng pera online, nag-a-approve ng loan at ini-invest ang deposito para kumita. Maraming hindi nakakaalam na maliit lang ang pisikal na pera na itinatabi ng bangko mula sa mga deposito. Hindi lang basta nakatambak ang pera mo sa vault. Ang natitira ay pinapautang para sa mortgage, kotse, negosyo at government bond. Gumagana ito dahil sa normal na araw, iilan lang ang sabay-sabay na kumukuha ng pera. Sa madaling salita, sa bangko, lahat ay nakadepende sa tiwala. Napapasok ang sweldo, gagana ang ATM at nandyan ang pera kapag kailangan. Ngunit sapat na ang isang balita, chismis o di inaasahang pangyayari para masira ang tiwala. Kapag nangyari yon, ang routine at katahimikan ay natatapat sa mas delikadong bagay na pwedeng maging dahilan para mawala ang lahat sa iba. Ang bank run ay nagsisimula sa maliit na problema, hindi sa kaguluhan. Basta tiwala ang mga customer na ligtas ang pera nila, normal ang takbo ng buhay. Kapag may nawalang tiwala, nagsisimula ng kumalat ang kaba at maraming posibleng dahilan nito. Maaring magsimula ito sa pagbagsak ng stock market, pagkalugi ng bangko o pagtaas ng interest rates na nagpapababa ng halaga ng investment. Pwedeng mag-withdraw ng malaking deposito ang malaking business client o may earnings report na magbubunyag ng isang bangko na hirap balansehin ang utang sa depositor at perang nakatali sa pautang at bonds. Diyan magsisimulang tumakbo ang oras. Tandaan, hindi itinatabi ng bangko ang pera mo bilang cash. Sa halip, ito'y pinautang o ini-invest. Kapag bumaba ang halaga ng asset o sabay-sabay na inalis ang maraming deposito, liliit ang panangga ng bangko. Hawak pa rin ng bangko ang asset at ayos ang balance sheet, pero mas kaunti na po ang magkamali. Minsan, bilis lang ang problema. Maaring mawala ng bilyon-bilyong dolyar ang modernong bangko sa ilang oras kapag malalaking kliyente ang naglipat ng pera online nang walang abiso. Kapag hindi agad nabenta ng bangko ang investments nito nang hindi malugi, humihina ang kalagayan nito. Wala pang sumasabog at may oras pa para tugunan ang mga obligasyon. Gumagana pa rin ang ATM at transfer pero mahigpit na minomonitor ng mga regulator, executive at investor ang sitwasyon. Ang susunod na mangyari ang mapapasya kung maliligtas o tuluyang babagsak ang bangko. Sa realidad, maaaring maramdaman na ng mga customer ang kakaiba. Wala pang panic, kundi kaba lang pakiramdam na humina ang sistema. Ang kaba ang mitsa at ang susunod na mangyayari ang magpapasiklab ng sunog. Ito na ang sandaling mababago ang lahat. Sa ngayon, kaba ang nararamdaman ng mga tao. Pero kapag mukhang may problema na talaga ang isang bangko, natatalo na ng takot ang lahat. Hindi na nagtatanong ang mga customer, kumikilos na sila. Nagla-login sila sa mga app, bumibisita sa mga sanggay at nagwi-withdraw sa mga ATM. Hindi dahil kailangan nila ng pera, kundi dahil ayaw nilang sila ang huling matira kapag naubos na ang pera. Ang mga bangko ay ginawa para sa mga normal na araw. Siguro kaya nilang kayanin ang medyo abalang mga araw, pero hindi sila ginawa para sa dagsa ng tao. Maingat na pinaplano ng bawat institusyon kung gaano karaming pera ang kailangan nila para sa araw-araw na withdrawal. Gumagana ang sistema ng treasury kapag predictable ang kilos ng mga tao. Pero kapag mas marami kaysa inaasahan ang nagsimulang mag-withdraw ng pera nila, mabilis na nauubos ang mga reserba. Kapag mas marami ang withdrawal kaysa inaasahan, tumataas ang panganib at nararamdaman ito ng mga customer. Kulang sa features ang app, mabagal ang wire transfer at mahaba ang pila sa branch. Bawat delay ay tila patunay ng mali, kaya nagkakabuhol-buhol ang lahat. Ang bank run ay kapag sabay-sabay nagwi-withdraw ang maraming tao ng pera mula sa isang institusyon ng pananalapi. Habang dumarami ang nagwi-withdraw, mas nagmumukhang mahina ang bangko sa mga natitirang may pera pa ron, at habang nagmumukhang mahina ang bangko, mas marami pang tao ang nagmamadaling kunin ang kanilang pondo. Ang takot ay nagtutulak ng mas malaking takot. Ang pag-iingat ng isa ay nagdudulot ng emergency sa iba hanggang sa bumigay ang bangko. Maraming gustong maglabas ng pera ng sabay-sabay, pero kulang ang cash. Ang pera ay naipit sa mortgage, pautang at government bonds, kaya matagal bago maging cash. Kaya, para matugunan ang pangailangan, napipilitan ang mga bangko na ibenta ang kanilang mga asset ng mabilis hanggat maaari. At ang mabilis na pagbebenta ay nangangahulugang mura ang benta. Biglang pinababayaran ang mga utang at ibinabagsak ang mga bonds sa pinakamababang presyo. Ang mabilis na bentahan ay nagpapahina sa bangko at tumataas ang kaba ng mga customer. Ipinapakita ng kasaysayan ang matinding epekto ng feedback loop na ito. Noong dakilang depresyon, nagduda ang mga tao sa sistema ng pananalapi nang bumagsak ang stock market. Dahil dito, nag-withdraw ang mga depositor, kaya napilit ang ibenta ng mga bangko ang kanilang asset para makaligtas.
Ang balita tungkol sa bank run sa isang bangko ay nagdulot ng sunod-sunod pang pag-atake sa iba pang mga bangko. Kumalat ang takot ng mas mabilis kaysa sa kayang kontrolin ng anumang regulasyon. Noong 1930, isang chismis lang ang tumulong na pabagsakin ang Bank of the United States matapos lumabas ang isang customer na galit at nagpakalat ng balita tungkol sa pagkabangkarote. Sa loob ng ilang oras, nagtipon ang mga tao. Sa pagtatapos ng araw, milyon-milyong pera ang nawala. Hindi dahil sa unang pagkabigo ng bangko, kundi dahil sa takot bago lumabas ang katotohanan. Mas mabilis din na yon ang modernong pagbabangko. Noong 2023, nawalan ng Silicon Valley Bank ng $42 bilyong sa isang araw dahil sa digital na paglipat ng pera ng corporate customers. Walang pila o sigawan, ilang click lang. Lumampas ang withdrawal sa bilis ng bangko, magbenta ng asset o makalikom ng kapital para mabayaran ng customer. Para sa mga customer, nakakatakot iyon. Kapag sinabing di mo makukuha ang pera mo, hindi ginhawa ang una mong isipin, kundi ano ang tinatago nila. Lalo lang itong pinapalala ang sitwasyon. Sa puntong ito, hindi na mapigilan ang bank run. Bawat withdrawal ay nagpapalala ng sitwasyon at bawat balita ay nagdadala ng mas maraming customer na humihingi ng kanilang pera. Pinakamasama, simula pa lang ito. Kapag kumalat na ang takot sa mga bangko, hindi na lang sa loob ng bangko ang pinsala, kundi nagsisimula na itong makaapekto sa buong ekonomiya. Doon na pumapasok ang mga hakbang para mapigilan ito. Ipinatutupad ang mga taktika para pabagalin ang bank run, ibalik ang tiwala at pigilan ang pagbagsak na institusyon. Iba't ibang hakbang ang ginagawa, mula banayad hanggang dramatiko, lahat ay para makabili ng oras. Una, sinusubukan ng mga bangko pabagalin ang lahat. Dati, sadyang pinabagal ng mga bangko ang pila ng tao kapag may resesyon sa US. Pumipila ang mga empleyado at kamag-anak sa mga teller, gumagawa ng maliliit na transaksyon para pabagalin ang sistema at maantala ang tao hanggang pagsasara. Ngayon, umiiral pa rin ang parehong ideya sa digital. Matagal ang transfer, may technical issue ang apps, nadidelay ang wire transfer at may limit sa daily transfer. Hindi nito tunay na nasosolusyonan ang problema. Pinapapagal lang nito ang pagkalugi ng sapat na panahon para makakilos ang bangko. At pagkatapos ay nagsisimula na silang maghanap ng pera. Kapag kulang ang reserba, nangungutang ang bangko sa iba pang bangko, money market o sentral na bangko, kaya tinatawag na tagapagpahiram sa oras ng kagipitan ang sentral na bangko. Trabaho nila ang magpasok ng pera kapag may panik na nagbabanta sa maayos na mga institusyon. Noong 2023, inilunsad ng US Federal Reserve ang Bank Term Funding Program para payagang umutang ang mga bangko gamit ang kanilang asset sa harap ng withdrawal. Kung ipagpalagay na magmamature ng buo ang investments, layunin ng mga ganitong programa na mabilis na gawing pera ang na-freeze na asset. Kung makakautang agad ng malaking pera ang bangko, mapipigilan ang bank run bago lumala. Ngunit may panganib din ang pangungutang. Bukas pa rin ang operasyon habang ipinagpapaliban ang mga problema. Kasunod nito, may pagpapakalma. Malakas na panlaban sa panik ang deposit insurance dito sa US. Itinatag ang Federal Deposit Insurance Corporation o FDIC pagkatapos ng Great Depression para garantiyahan ang pera ng mga customer hanggang sa limitasyon. Kapag gumagsak ang bangko pero alam ng tao na protektado ang deposito nila, hindi sila magmamadaling mag-withdraw. Kapag tuluyang bumagsak, papasok ang insurer. Minsan, ang matibay na bangko ay bumibili ng problemadong bangko na hindi napapansin ng mga customer. Minsan din, kinukuha ng mga regulator ang bangko at ibinebenta ang ari-arian para bayaran ang mga depositor. Hindi lumilihan ng pera ang deposit insurance, pero ipinapamahagi nito ang pagkalugi sa sistema. Maaari ring pigilan ng mga bangko ang paglabas ng pera. Isa pang paraan ay ang term deposit. Mas mataas ang interes pero hindi pwedeng i-withdraw bago ang takdang petsa. Sa pamamagitan ng paglalak ng bahagi ng kanilang mga pananagutan, napoprotektahan ng mga bangko ang kanilang sarili laban sa biglaang pangangailangan ng pera. Kung sapat ang perang nakaipit sa mga hindi agad ma-withdraw na deposito, makakaraos ang bangko kahit may nagwi-withdraw na kliyente. Ngunit narito ang hindi magandang katotohanan, ang mga hakbang ay hindi laging nagdudulot ng solusyon. Maaring pansamantalang patatagin ang pagpapabaga ng transaksyon, paghiram ng pera at paggarantiya ng deposito ang bangko, pero hindi nito mababawi ang lugi mula sa palpak na asset o panic withdrawal. Sa simula ng bank run, mabilis na nauubos ang pera, dumarating ang kinatatakutang sandali. Pero pagkatapos ng ilang oras o minuto, ang mga vault, ATM at digital settlement system ay umaabot agad sa limitasyon. Sinusubukan ng mga tao na mag-withdraw ng kanilang pera at biglang sinasabi ng mga makina na wala nang sapat na liquid cash na pwedeng ilabas. Ang katotohanan ay kahit may asset ang bangko na pwedeng ibenta, kulang ang oras para gawing cash at mailagay agad sa account ng customer. Dahil sa takot, sabay-sabay nagwi-withdraw ang tao kaya hindi na ito masabayan ng bangko. Pero may mas nakakatakot pang senaryo. Maaaring naibenta na ng bangko ang lahat ng asset nito, karamihan pa ay palugi at ibig sabihin nito wala na talagang natitirang pera.
Sa ganitong kaso, mababawi lang ng mga tao ang pera kung tutulungan sila ng gobyerno o ibang institusyong pinansyal. Sa puntong ito, hindi na pinipili ng bangko na itigil ang pagbabayad sa mga tao, kundi talagang hindi na nito kayang tugunan ang pangangailangan. Nakatali ang pera sa mga benta o pautang sa hinaharap, pero kailangan ito agad ng mga customer. Kapag naubos ang liquidity, ang krisis ay nagiging usaping matematika na, hindi na takot. Hindi sapat ang pera para sabay-sabay pagbigyan lahat ng humihingi. Kapag di na mabayaran ng bangko ang mga customer, mabilis kumalat ang problema. Kapag pumalya ang isang institusyon, apektado ang buong sistema. Kapag wala nang magawa ang bangko, ang krisis ay nagiging pampubliko. Kapag hindi na kayang ibigay ng bangko ang withdrawal, bumagsak na ito at kailangan ng kumilos ang Federal Reserve, mga regulator at gobyerno. Hindi lang para iligtas ang isang bangko, kundi para protektahan ang buong sistema. Sa kasaysayan, dito na pumapasok ang pamahalaan para kontrolin ang sitwasyon. Noong Great Depression, matapos maging pangulo si Franklin D. Roosevelt noong 1933, nagdeklara siya ng pambansang holiday para sa mga bangko. Lahat ng bangko sa bansa pansamantalang isinara para masuri ng federal na inspektor kung alin ang matatag at pwedeng magbukas muli. Ang mahihinang bangko ay nireorganisa, pinagsama o isinara. Alam ni Roosevelt na ang pera ay nakabatay hindi lang sa matematika, kundi pati sa sikolohiya, kaya kinausap niya ang publiko. Sinabi niya sa radyo sa mga Amerikano na mas ligtas ilagay ang pera sa bangko kaysa sa ilalim ng kutson. Nanhako siyang iingatan ng mga muling binuksang bangko ang deposito at pipigilan ng gobyerno ang tuloy-tuloy na pagkabigo. Mahalaga ang mga salitang iyon. Nakatulong yon pabagalin ang pagdurugo sa pagpapanumbalik ng tiwala sa institusyong nawala na ng tiwala ng tao pero kulang ang mga talumpati. Kapag bumagsak ang modernong bangko, madalas kumikilos ang FDIC sa likod ng eksena. Kukunin ng FDIC ang bangko pagkasara nito, hahanap ng mas matatag na institusyon na papalit at muling bubuksan ito kinabukasan sa ilalim ng bagong may-ari. Para sa mga customer, parang walang nagbago kahit tuluyan ng nagsara ang orihinal na bangko. Nag-i-inject din ng liquidity ang Federal Reserve. Nagpapautang ito sa matitibay na bangko, pinatatatag ang payment network at tinitiyak ang ikot ng pera kaya hindi nagkakaroon ng domino effect ng isang pagkabigo. Pero ang totoo, kapag kumilos ang Fed, ibig sabihin tuluyang bumagsak ang bangkong pinaglagakan ng pinaghirapang pera ng tao. Matapos ang panic, pag-freeze at takeover ng gobyerno, isang tanong lang ang mahalaga sa tao. Mababalik ba ang pera ko? Kapag nagkaroon ng bank run at nauwi ito sa pagbagsak ng bangko, hindi ibig sabihin na kapag nagkaroon ng recovery ay biglang babalik sa normal ang lahat. Dapat ayusin kung sino ang babayaran, magkano makukuha nila at sino ang sasalo ng pagkalugi. Sa US, deposit insurance ang pangunahing safety net. Sa FDIC, protektado ang deposito ng customer hanggang $250,000 bawat depositor, bawat bangko at bawat account category. Kung bumagsak ang bangko mo, protektado ang insured na pera mo at madalas, mabilis ang proseso. Inayos ng regulator na kunin ng ibang bangko ang nabigong bangko at maibabalik sa customer ang access sa insured na pondo ng halos agad-agad o sa susunod na business day. Bubuksan muli ang checking account, gagana ulit ang debit card at magpapatuloy ang direct deposit kaya parang mabilis ang pagbangon para sa milyon-milyong customer. Insured ang pera nila kaya ligtas ito pero hindi lahat ay ganon. Hindi sigurado ang halagang lampas sa insured na limit. Kung may 300,000 ka sa account, 250,000 lang ang protektado. Ang 50,000 ay mapupunta sa assets ng nabigong bangko. Maaring makabawi ka ng kaunti matapos maibenta ang mga pautang at ari-arian. O maaring wala kang makuha, depende sa tindi ng pagbagsak. Unang naapektuhan ang malalaking negosyo, mamumuhunan at mayayamang depositor. Pwedeng ma-freeze o lumiit ang payroll, operating cash at corporate reserves nila. At ganyan kung paano ang pagbagsak ng bangko ay maaaring magdulot ng tanggalan sa trabaho, hindi na bayarang sahod o pagkabangkarote ng mga kumpanya kahit na wala na ang mismong bangko. Mahaba ang proseso ng pagbangon, kailangang magbenta ng asset, magbayad ng utang at dumaan sa legal na proseso. Ang insured na customer ay mabilis na nakakausad, pero ang hindi insured na depositor ay maaaring maghintay ng buwan o taon bago malaman ang mababawi nila. Kung tutuusin, habang pinoprotektahan ng sistema ang karaniwang tao, hindi nito napoprotektahan ang lahat ng pantay-pantay. Hindi lang nasisira ng bank run ang mga bangko, may pangmatagalang epekto rin ito sa tao, negosyo at ekonomiya. May mga hindi apektado pero may nawawalan ng ipon na pinaghirapan nila. Ngayon, panuorin ang paano kung bumagsak ang ekonomiya ng US o itong video na ito.